particularly relating to the Discayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. No? So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record. Of course, the Discayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin, lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa city government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects, katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas. No? So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya
Ang bait naman po ng mga ito. Kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, edi 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa office nila. 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying Mr. Chair. without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Mr. Mayor Chair, Vico. short manifestation, Mr. Chair. Just a short Okay, manifestation. yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR? Nandito ba sila? We will check if they are here. Well, Are they here? anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair. Right, thank you. Okay, so I think we can proceed already Yeah. with Congresswoman, for the next interpellator, Congresswoman Laila De Lima. Thank you, Mr. Chair. May I first ask, Mr. Chair, who are those who were subpoenaed during the last hearing, the first hearing, but are no show? Comsec, kindly respond to the question of Congresswoman De Lima, please. Mr. Chair, we sent a subpoena ad testificandum to the following Wawaw Builders, Alpha and Omega, St. Timothy, and Top Notch Catalyst Builders and Sims Construction Trading. Yumir Villanueva of Top Notch Catalyst is here, and so is Sally N. Santos from Sims Construction Trading.
Meanwhile, Mark Ryan Arevalo of Wawaw Builders sent a medical certificate from stating he has some medical condition. Yeah, So and how Alpha many? and Omega So sent how many? a letter stating security risks. That's why she cannot attend today's hearing. We have two attendees, Your Honors. Okay. So how many did not appear today in spite of the Three, summons? Your Own. Three. Your Honors, of the five subpoenas sent, only two responded. Only two responded. But the rest, they have submitted letters, they sent letters, excuse letters. The reasons? Two excuse letters and three excuse letters, Your Honors. Okay, later I will be presenting an appropriate motion with respect to them, but I'd like to avail now of my questioning. I can see that Mr. Diskaya is here now, and may I know if Mrs. Diskaya is also around? Yes, Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I know if Mr. Diskaya has taken his oath? Yes, he has taken his Okay, oath, thank Mr. you. Chair. Already. Mr. Chair, pwede lang pong mag-opening statement po. Okay. If the chair would allow it, so that we also know what exactly we can ask him. Because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung sa ibang salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po na mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabmit ninyo sa Senado. Yes Ito po. po yun. Ito po yun. Ito po ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa
kay speaker daw, o di ka kay Saldico, yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong Access. transaction Yes po. or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po, opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak niyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit niyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement for sinumpaang salaysay, or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay, ito pa rin. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon, Opo, Your Honor. whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Okay. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko po kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado?
Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapir po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so We the don't have House- Separate. a separate House rules.